Magandang gabi, Asher. Ano ba ang mga nakikitang epekto, partikular sa ekonomiya ng Pilipinas, ang tensyon sa Middle East? June, presyo at supply ng mga produktong petrolyo at goods and services mula sa mga bansa na apektado ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang ilan sa mga epekto sa ekonomiya ng Pilipinas na nakikita ng ilang mga eksperto kasabayan ng tensyon sa gitnang silangan. At bukod dito ay asahan din nila ang problema kaugnay ng overseas Filipino workers na apektado ng kaguluhan. Ayon sa grupo ng private businesses na Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, bukod sa pangamba sa kaligtasan ng mga OFW ay nakaamba rin ang mga kaakibat na hamon sa ekonomiya ng bansa sa antala sa kanilang trabaho. Binigyan diin ni PCCI Chairman George Barcelon na hindi malayo na makaapekto rin ang gulo sa pagpapadala ng pera ng mga OFW sa bansa. Ang dami natin mga kapong Pilipino nagtatrabaho sa Middle East. Kung itong gera nito na lumaki, may epektado yung mga manggagawa o W, may epektado yung remittances nila. So yung remittances malaking bagay sa ekonomiya natin. Paliwanag naman ni University of Santo Tomas Department of Economics Professor Carlos Manapat, malaki ang kontribusyon ng mga ipinapadalang pera ng mga OFW sa Gross National Product o kita ng Pilipinas. Kung mas magsisiuwian anya ang maraming OFW at tumagal ang kanilang pananatili sa bansa, ay tatamaan rin nito ang ekonomiya. I think ang medyo magkakaroon ng effect yung mga OFWs na nandun sa mga lugar na yon. Kasi pagka bumalik yan at marami sila and prolonged yung hindi nila pagbalik dun sa bansang yon, magkakaroon ng effect yun sa sa tinatawag nating net factor income or yung mga padala ng mga overseas contract workers natin. Ilang rekomendasyon naman ang ibinahagi ng ekonomista na maaaring gawin ng pamahalaan upang maibsan ang mga epekto sa bansa ng tensyon. Pangunahin na dito ang pag-angkat mula sa ibang bansa ng mga produkto na kinakailangan, partikular na sa mga industrial manufacturer. In terms of yung mga imports natin na related dito sa mga bansang ito, we need to get some other substitutes, maybe local ingredients, or we need to get some other substitutes from other countries na walang tension. Na maski hindi natin sila ganun ka-close, baka pwede, for the meantime, dun muna tayo kumuha. June, payo naman ng mga eksperto sa publiko ay iwasan or maging mapagmatsyag at alamin ang mga nangyayari maging sa labas ng bansa. Gayun din ay iwasan ang pagpapakalat ng mga spekulasyon o haka-haka na maaring makadagdag lang sa kaguluhan sa ibang bansa. Yan ang latest. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.